Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Angela Nepomuceno mula sa CRC San Pedro Daughter Church at narito tayo muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Ngunit bago po tayo magsimula, samahan ninyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa buhay na inyong ipinagkalob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa oportunidad na muli namin mapagbulay-bulayan ng inyong mga salita sa umagang ito. Dalangin po namin ang inyong paggabay sa bawat isa upang aming maunawaan ang aming maririnig sa araw na ito. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 12 verses 15 to 28 na may pamagat na things permitted and prohibited regarding butchering animals and others. Ngayon naman po ay sama-sama natin itong basahin. Sinabi sa verse 15, kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karne nito hanggang gusto ninyo, katulad ng pagkain ng usa. Maaaring kumain nito pati na rin ng mga itinuturing na marumi. 16, ngunit huwag ninyong kakainin ng dugo, kailangang itong patuluin sa lupa. 17, hindi rin ninyo maaaring kainin sa inyong mga tirahan ng mga ito ang ikasampung bahagi ng inyong mga ani, alak at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang pangakong handog, kusang handog at ipapanghandog. 18, ang mga ito ay maaari lamang ninyong kainin sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Maaari ninyong makasalo ang inyong mga anak, mga alipin at mga levita bilang pagdiriwang dahil sa pagpapala sa inyo ni Yahweh. 19, huwag ninyong pababayaan ang mga levita habang kayo'y nasa inyong lupain. 20, kapag napalawak na ni Yahweh ang lupaing nasasakop ninyo at ibig na ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain hanggang gusto ninyo. 21, kung kayo'y malayo sa lugar ng pagsamba na pinili niya, maaari ninyong patayin ang isa sa inyong mga hayop. 22, at kainin tulad ng pagkain ng usa, lahat ay maaari ng kumain maging ang taong itinuturing na malinis o marumi. 23, ngunit huwag ninyong kakainin ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay hindi dapat kainin. 24, huwag ninyong kakainin ng dugo, sa halip ay patuluin ito sa lupa. 25, huwag ninyong kakainin niyon. Magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naayon sa kagustuhan ni Yahweh. 26, ang lahat ng handog na dapat ninyong ibigay at inyong mga pangakong handog ay dadalhin ninyo sa lugar na pipiliin niya. 27, ang inyong mga handog na susunugin, laman at dugo ay ihain ninyo sa altar niya. Ibubuhos ninyo sa altar ang dugo at laman ng maaari ninyong kainin. Sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at magiging maganda ang buhay ninyo at ang inyong mga anak sa habang panahon, sapagkat ang pagsunod na ito'y tama at katanggap-tanggap kay Yahweh na inyong Diyos. Tulad ng inihayag sa versikulo 15 na ang mga Israelita ay pwedeng kumain at pumatay ng hayop kahit saan, ngunit hindi dapat ito ang ihahandog nila para sa Panginoon. Maaari nilang kainin ng kahit anong uri ng hayop, ngunit hindi ang dugo nito. Binibigyan diin din sa mga pahayag na ito na mayroong pagkakaiba ang pagkain na kanilang kinakain upang sila ay lumakas at sa pagkain kanilang iaalay. Ang bawat ikasampung bahagi ng kanilang mga ani, alak at langis, maging ang mga panganay na anak ng kanilang mga alagang hayop na pangakong handog, kusang handog at ipapa ay hindi nila maaaring kainin sa kanilang sambahayan sapagkat ito ay maaari lamang kainin sa harapan ng Diyos sa lugar na kanyang pipiliin. Ang mga bagay na kanilang gagawin ay hindi lamang para sa kanilang mga sarili, ngunit kasamang kanilang mga pamilya at komunidad. This is the celebration of God's abundance over their lives. Inihayag din sa kanila na huwag nilang pababayaan ang mga Levita. Sa pagkain nila, pinaalalahanan sila ng Panginoon na huwag kainin ng dugo sapagkat ito ay buhay at sagrado para sa Panginoon. This is a reminder for every one of us that the Lord highly values life which He created.
Sa kanilang pagsunod na naaayon sa kagustuhan ni Yahweh na hindi kainin ng dugo, magiging maganda ang kanilang buhay pati na din ang kanilang mga anak. Ang bawat handog na kanilang iaalay ay dapat nilang dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos at doon nila ito susunugin at kanila itong ihahain sa altar at doon ito ibubuhos. Dapat nilang sundin ang mga binigay na utos ng Panginoon sa kanila patungkol sa mga batas na ito sa pagbibigay ng mga alay at pagbatay ng hayop upang hindi sila magdala ng kasalanan sa kanilang mga sarili. Dito ay makikita natin na may mga bagay na pwede o kailangan nating gawin at meron din namang hindi. Sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa mundo, dapat ito ay naayon sa plano ng Diyos kung saan alam natin ang mga limitasyon na meron tayo. Bilang pagtatapos, tayo ay muling dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay nga Panginoon na dapat kaming sumunod sa iyo at alam naming may kalangkip ito na pagpapala. At ang lahat ng gagawin namin ay dapat naaayon at kalugod-lugod sa iyo. Nawa ang aming mga napakinggan sa araw na ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at amin itong magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Dalangin po namin ang inyong paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin sa buong maghapon. Sa inyo po namin itinataas lahat ng kapurihan at kadakilaan sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ninyo po kaming samahan sa araw ng bukas alas 5:30 ng umaga sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Maaari nyo pong i-share at i-like ang videong ito upang maging pagpapala din kayo sa iba. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.